Good morning, Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat ng mga nasa online ngayon na patuloy na nakikisama sa ating Sunday celebration. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa ating panambahang panlingguhan. At nakakatuwa na tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. And good morning din po sa mga taga Pangasinan. Good morning sa mga taga Bawang. Good morning mga taga San Fernando. And of course, home base Nagilian. At tayo ay muli sa araw na ito ay parangalan natin ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos, siya lamang ang siyang maitaas. At sama-sama tayo na magpupuri sa Kanya, sama-sama nating itataas ang Kanyang dakilang pangalan. At sabi nga ng Bible, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. At sama-sama din tayong lumago sa pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng pagkikinig ng salita ng Diyos. At dalangin natin na sa araw na ito, tayong lahat ay mapagpala. Tayong lahat ay mapalakas. Ang lahat ng mga bigatin natin sa ating buhay. Sabi nga po ng Bible, come unto me. Lahat na tayo ay nabibigatan at may mga pasanin. At ang Diyos, bibigyan tayo ng kapahingahan. Amen. And muli, sa araw na ito, sa lahat po ng nanunood at sa lahat ng nasa kanilang tahanan, malaya tayong itaas ang ating mga kamay, malaya tayong umawit sa ating pagpupuri sa Diyos. At bago natin umpisahan, mga kapatid, ang ating pong lingguhang pagtitipon o Sunday service, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa araw po na ito. Pinupuri ka namin at itinataas. Diyos na dakila, Diyos na mailikha ng langit at ng lupa, Diyos na nagbigay ng buhay sa amin, Diyos na nagbigay ng hininga, Diyos na nagbigay ng karunungan. Hallelujah, ikaw ay karapat-dapat na itaas, karapat-dapat na sambahin ng iyong mga nilalang. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Lord, kami po ay nagpapasiyasat sa aming mga puso. Lord, anuman ang mga nakatagong kasalanan sa aming buhay, Lord, humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa inyo. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami. Salamat sa iyong salita. Lord, na kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, kayo ay tapat at banal na kami patatawarin at itutuwid sa lahat ng aming mga kaliguan. Salamat po Diyos sa pagpapatawad mo. Salamat po Diyos sa paglilinis mo. Hallelujah. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa amin. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Sapat ang iyong biyaya lagi po sa amin. Kahit sa panahon po ng pandemic, O Lord God, nakita namin ang iyong kapangyarihan. Kung paano niyo po kami inaalalayan, paano niyo po kami sinusuportahan, pinuprovide ang kailangan po namin, O Diyos, sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa mga kagalingan ng aming mga karamdaman. Lord, dumaan man kami sa mga malulubhang sakit sa palit, Lord, ikaw ang aming Jehovah Rapha, ang aming kagalingan. Panginoon, sa oras na ito, idinadalangin namin, O Diyos, ang lahat ng aming mga kapatid ng Bow family. Panginoon, anuman po ang kanila pong nararamdaman ngayon, Lord, we declare healing in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat ng mga pamilya na meron pong karamdaman, mayroong sipon, ubo,
pananakit ng katawan. Lord, we ask for healing right now in Jesus' name. Lord, idaloy nyo ang kagalingan mula ulo hanggang kanilang talampakan, Panginoon. Hallelujah. And we pray, Father God, lahat po ng mga makikinig ng iyong message sa araw po na ito. Lord, magkaroon po ng understanding, Lord God. Hallelujah. Dalangin po namin, O Diyos, muli ng salita mo na aming po mapapakinggan sa araw po na ito ay magbibigay sa amin ng encouragement, Lord God. Hallelujah. Mapapalakas po kami, Panginoon, ang aming mga espiritu, Lord God. Hallelujah. Muli, Panginoon, gamitin mo ang iyong mensahero, Lord, na siyang magpapahayag ng iyong salita sa araw po na ito, Lord God. Lord, natatayo po siya, mag-speak po siya. In truth, Lord God, ang salita mo, Panginoon, ang kanyang ibabahagi. Lord, kasihan mo ng iyong Espiritu Santo, O Lord God, ang gagamitin mo po sa araw po na ito. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan namin ang Panginoon. Thank you, Jesus. At oras na ito, tayo na po ay handang-handa na para umawit sa Panginoon. At ngayon naman ang ating pong team Pangasinan ang siyang magpapaawit sa umagang ito. Come on. Yes, sir. Father God, you know our circumstances in life. Whatever we are going through, Father, we will always find a way to worship you. As Paul says, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Eternity wide, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes you rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water eternity wide, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes you rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other.
our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Yes, Lord, we will continue to bless your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, the streams of abundance flow. Blessed be your name. And blessed be your name when I found in the desert place. Lord, walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. And blessed be your name on the road marked with suffering, when the slain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord,
with power. Change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power. Change my life that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Yes, Lord, we love to worship you. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my feet and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my feet and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my feet and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my feet and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life that I may live for you, my Lord. Fall in us, Lord. Fall in us, Lord. Fall in us, Lord.
you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of your goodness, oh God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in your goodness, oh God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful.
oh God. Oh, I will sing of your goodness, oh God. Oh, I will sing of your goodness, oh God. Sa kanila pong pag-lead ng ating pong praise and worship. Totoo na napakabuti ang ating pong Panginoon. At patuloy na tayo po ay sasamba kay Lord. At ngayon papakinggan natin si Pastor Arnold upang sa ngayon ay encourage niya po tayo na ipatuloy na worship si Lord sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay. So Pastor Arnold. Patuloy po tayong mag-worship kay Lord. Totoo na bahagi ng pagsamba sa Panginoon ay tayo po yung magkakaloob ng ating pong mga ikaputhandog. So gusto ko lang basahin sa inyo itong Malakis chapter 3 verse 10. Sabi niya po dito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ang aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako sa gayon paraan, sabi ng Panginoon ng hukbo. Tignan ninyo kung di bubuksan ko para sa inyo ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. So verse 11, sabi niya po doon, pupuksain ko rin ang lahat ng mga salot sa inyong taniman. So nakita po natin po dito mga kapatid na may pangako po ang ating pong Panginoon kung tayo po ay sumusunod sa kanya pong tuntunin sa pagkakaloob. At sabi dito,
pag dinala po natin yung ating pong mga ikaputhandog sa kamalig, ang kamalig na tinutukoy po dito po ay ang ating pong local church. Diyan sa Pangasinan, may local church po tayo dyan. May local church rin po tayo dito sa San Fernando City, dito sa home base, sa Buwang. Ay doon po natin po dadalhin yung ating po mga ikaputhandog. Hindi po sa kung saan-saan. Kasi kung yan yung local church mo, dyan mo ipagkakaloob yung mga ikaputhandog po ninyo. So sabi niya dito, pag binigay raw po natin dito, may pangako si Lord. Sabi niya doon, bubuksan niya ang durungawan ng pagpapala sa langit na wala po tayong silid na paglalagdan. So it means, once na binigay po natin o nagpasya po natin na sumunod sa Panginoon sa pamamagitan ng prinsipyong ito, mayroon po palang kalakip na pangako o kaya may kalakip na pagpapala. At ang pagpapala na yon ay bubuksan ni Lord ang durungawan ng pagpapala sa langit. Yung mga naka-close para sa atin, bubuksan pala ni Lord. Yun para sa atin. Yun yung pangako ng ating pong Panginoon. Yung mga close na blessing, bubuksan pala ni Lord para sa atin. So yan yung pangako ng ating pong Panginoon. At isa pa doon sa verse 11, sabi niya po doon. At sabi niya doon, pupuksahin ko lahat ng mga salot sa ating pong mga taniman. O sa yung mga taniman kasi kung babalikan po natin po noong Old Testament, ang source of income ng mga tao po noon ay farming. So ngayon naman ay may iba't ibang klase na po tayo ng source of income. So may negosyo tayo, may trabaho po tayo, may part-time kaya mga sideline po tayong trabaho. So gagawin pala ni Lord po yun, lahat ng mga hindi karapat-dapat o humahadlang sa mga pagpapala ay pupuksahin lahat pala ni Lord yan. Yan yung pangako ni Lord sa atin. Kung susunod po tayo sa sinasabi ng ating pong Panginoon na bibigay po natin yung ating pong mga ikaputhandog natin sa ating pong simbahan. So nawa ang bawat sa atin ay patuloy na makasunod at masamba si Lord sa pamamagitan ng prinsipyo pong ito. So mayroon po tayo pong mga GCash account, BPI account, naka-flash minsan diyan sa ating pong sa ating pong live streaming service. So yun po, pwede po kung mga nasa abroad o nasa malayo, kagaya ng isa kong inaanak, sabi niya, pwede ba ninong nasa katapusan na lang, minsanan ko na lang ipagkakaloob yung aking ikaputhandog. Oh, pwede. Sabi ko naman sa kanya kasi mayroon na po tayong GCash account saka online. At yung mga malapit dito sa Nagilian, pwede niyo pong i-connect si Ate Lani, pwede niyo pong i-connect si Ate Goli, at pwede niyo rin po akong i-connect sa inyo pong mga ikaputhandog. So sa San Fernando City ay pwede niyo pong i-connect si Ate Carol saka si Kuya Leo. So yun lamang po, pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon at nawa madala po natin yung ating pong ikaputhandog sa ating pong Panginoon. So siyempre nasa live streaming po tayo, hindi po tayo pwedeng pumunta sa harap ng simbahan para magtala. Kaya po ngayon po ay pag-pray na po natin yung mensahero ng ating pong Panginoon. Dalangin natin na patuloy na mangusap si Lord sa atin. Panginoon, marami kong salamat sa opportunity na ito na bagamat kami po ay malayo sa isa't isa dahil hindi na kami tulutan, Lord, na kami po ay magharap-harapan, palambahan sa inyo, hinihiling ko, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa amin pong mga tahanan. Ang mensahe na may babahagi sa umagang ito ay patuloy, Lord, na nagsilbi pong hamon sa bawat isa po sa amin na patuloy na may sabuhay, O Lord God, ang mga mapapakinggan po namin sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, si Pastora Goli na siyang gagamitin mo muli upang ibahagi ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So sa ating pong mga bahay ay patuloy po natin pong enjoyin po ang presensya ng ating pong Panginoon. So take it away, Ate Goli, Pastora Goli. Good morning po sa bawat isa sa atin, Word on the Waters family.
Isa pong magandang opportunity din po sa akin na nabigyan po ako ng pagkakataon upang ipahayag ang salita po at mensahe ng Panginoon para sa ating pong lahat sa umaga pong ito. Ngunit bago po tayo mag-start, tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Thank you, Father. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa umagang ito na binigyan mo na kami ng pagkakataon na magkaisa, the Lord, upang ikaw ay aming pong purihin, sambahin sa araw na ito, at magbunyi na kami po ay iyo pong niligtas at tinanggap at inaring magiging anak, Lord God. At sa araw pong ito, dilangin namin na maging maliwanag ang iyo pong mga salita dahil ang salita mo ay ginagamit mo upang kami po ay iyo pong kausapin at upang kami po ay iyo pong pagpastulan. So, tulungan mo po ako na iyong lingkod na maipahayag ito ng maliwanag at maging mga kapatid po na makikinig ay Lord, gawin mo po kami na taga-gawa ng iyo pong salita at hindi lamang po taga-pakinig. Ito po yung panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, magandang umaga muli po sa bawat isa sa atin. Noong last Sunday po ay nangusap po ang Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng ating pong pastor sa Pangasinan, si Pastor Arnold, at tinanggap po natin yung salita ng Panginoon. At ngayon naman po ay, sabi po ni Pastor Arnold, magpakatotoo ka dahil meron pong nangyari na po sa atin. At tayo po ay nakamasid na po si Lord sa atin. At ngayon naman po ay tayo po yung magbasa doon po sa Colossus chapter 3 verse 1 to 25 na pinamagatan ko naman siya na dahil bago ka na. Ayan. So, tingnan nga po natin from the Word of God kung ano po yung sinasabi dito na bakit bago na po tayo. Tayo po yung magbasa simula po sa verse 1 at magtatapos po tayo sa verse 18 yata yun o verse 17. So tayo po yung magbasa. Sabi po dito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa sa Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kaya kayo man ay namuhay din ayon sa pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Verse 8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malalaswang salita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Verse 10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siyang nasa inyong lahat. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, naku po, thank you Lord, dapat kayong magiging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba,
mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo ninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo yung lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Hanggang 17 po tayo. So, ayan po yung text po natin dahil bago ka na. So, meron pong nangyari po sa atin. Sabi po sa verse 10, doon po natin mababasa, paki-flash po yung verse 10, sabi, isinuot ninyo ang bagong pagkatao. At ang bagong pagkatao na ito, sabi po dito, ay patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, sabi po. So, meron daw tayong isinuot. At ang isinuot daw natin na iyon ay yung bagong pagkatao na nagiging kalarawan ng Panginoong Diyos. Kumbaga ay tayo po ay sinuutan na ng Diyos ng isang bagong pagkatao at hindi po naglalas doon, hindi po nag-e-end doon, kundi itong bagong buhay na binigay ng Diyos sa atin ay dapat patuloy siyang nababago. Amen. So, ang ganda po ng plano ng Diyos po sa atin. So, tingnan po natin sa verse 1 hanggang sa 4. Dito po natin makikita paano nangyari ito na tayo po ay nagkaroon ng bagong buhay. Paki-flash po yung 1 hanggang 4 at titingnan po natin yon. Yung pong sabi dito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Sabi po, tayo daw ay binuhay muli na kasama ni Kristo. Kasi nga po, nung tinanggap po natin si Jesus Christ, tayo po ay nagkipag-isa sa Kanya. Kung ano po yung nangyari sa Kanya, siya po ay namatay. Tayo po ay namatay din, nakasama niya, inilibing, na kaisa niya, at nabuhay muli po na kasama din po ng ating pong Panginoong Hesukristo. So, nagkaroon na po tayo ng bagong buhay kasi nabuhay po tayong muli na kasama ni Kristo. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po dito ay, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yun po yung nangyayari po sa atin. Nakipag-isa po tayo kay Kristo, napalitan na po ng bago ang ating pong buhay. Meron na po tayong bagong buhay. And aside from binago, tayo po ay binuhay na kasama ni Kristo, sabi po diyan, tayo ay nakatago. Nakatago po yung buhay natin sa Diyos kasama ni Kristo. Pag sinasabi po natin yung salitang nakatago, saan ba yun sa natin? Nakatago, yung tinatago po natin, yun po yung mga mahahalaga. Di po ba sa atin? Kaya po natin itinatago. Gayon din po tayo po ay nakatago sa Diyos. Nakatago na po yung buhay natin sa Diyos. Na secured na po tayo sa Diyos na kasama ni Kristo. So, yung pong ginawa ni Jesus Christ para sa atin, Kanya pong sinicure yung buhay po natin. Kaya ngayon, hindi na po tayo natatakot mamatay, di po ba? Dahil po sa pag-asa na ibinigay ng Panginoong Hesus po sa ating pong buhay. And then,
sabi pa dyan sa verse 4, kung mahayag daw ang Panginoong Hesus ay mahahayag din tayo na kasama niya. Ito po yung tumutukoy po sa ating blessed hope, na kung saan isang araw, sabi po ni Jesus sa John 14 verse 1 to 4, ako ay paparoon sa aking Ama at ipiprepare ko yung place nyo doon, at pag na-prepare ko na, babalik ako at kukunin ko kayo. Para kung saan ako nandun din po kayo. At alam din natin, isang araw, ang katawan natin na ito ay babaguhin at bibigyan tayo ng katawan na glorious body na hindi na po siya namamatay. So yan po yung nangyari sa atin. Ang dami pong nangyari sa atin noong pong nag-decide po tayo na tanggapin ang Panginoong Hesukristo po sa ating pong buhay. At maliwanag po sa ating binasa dito na sinasabi na tinanggap na po natin yung bagong buhay. Kaya naman, dahil po meron na po tayong bagong buhay, hindi na po bagay sa atin yung dati. Kaya dito po sa ating binasa, meron siyang ano ang tawag doon? Pinapaalis sa atin, at meron din siyang pinapasuot sa atin. Okay, so ano yung mga kailangan hubarin natin? Bilang isang bagong nilalang, kailangan pong meron daw tayong hubarin. At titingnan natin ngayon doon sa verse 5, ano ba yung pinapahubad sa atin. Ayan. So, sa verse 5, basahin po natin yung verse 5, sabi po diyan, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. So, dahil meron na tayong bagong buhay, ay kailangan na nating harapin at patayin. Patayin kasi yung ginamit na salita dyan. O ano bang ginagawa natin pag meron tayong pinapatay, hindi natin siya inaalagaan, tama? Hindi mo siya pinapakain. Kaya pag hindi mo na siya pinakain, hindi mo na siya inalagaan, unti-unti na yan, mamatay na yan. Tama po ba? So, ano daw yung ating papatayin? Yung mga makamundong pagnanasa. Tapos sabi diyan, tuldok-tuldok. Ibig sabihin, pag may tuldok-tuldok, yan, susunod na yan. Tatalakayin niya kung ano yung mga makamundong pagnanasa na ibig niyang patayin po natin. So una, ang pakikiapid. Sabi po dito. Yan. Yung pakikiapid. Ibalik mo muna doon sa verse. Okay. Patayin natin yung makamundong pagnanasa na sabi niya dyan ay yung pakikiapid. So yan. At isa pa yung karumihan. At yung mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, meron pong advice ang salita ng Panginoon sa atin. Hindi naman po pwede na yung pong luma kong damit ay andyan siya at ipapatong ko na lang yung bagong damit. Kaya, ang kailangan po, alisin ko po muna yung dating damit ko na luma para sa ganon ay saka ko isusuot yung bago. Tama po ba? Ayan po. So, bilang may flesh po, kasi tayo po may katawan, may pagnanais, may desire, may cravings po yung pong ating katawan na ito. At kung minsan dito tayo natatalo po tayo dito dahil sumusunod po tayo sa cravings upang nanasa na ating pong katawan. Ngunit dito po sa verse 5 ay tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos kung paano i-handle
ang cravings ng ating pong flesh, na ating pong katawan, na sa gayon po ay hindi niya muli tayong aalilain. Kasi nga pinalaya na po tayo ng Panginoon. Sabi diyan, patayin. Sabi ko nga kanina ay pag pinapatay natin, hindi natin siya inaalagaan. Hindi mo siya pakakainin. Paano ba pumapasok ang mga kaisipan na ito, yung pakiramdam na pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin? Sabi po ni Lord, dito po ay pumapasok po yan sa ating pong mata. Kaya po sabi ni Jesus, pag ang isa daw na lalaki, nakita niya yung babae, tapos nag-isip na siya ng masama, ay nagkakasala na siya ng pakikiapid. So, nag-i-start lang pala ang mga pakiramdam na ito sa mata. Kaya nga, pag, lalo na ngayon po, mga internet po natin, bukas po yan. Nagbabrowse kang ganon, meron kang madadaanan na nagsisex. Alam mo, mapalalaki, mapababae po, meron po tayong pakiramdam. Kaya, pag in-entertain po natin yung pakiramdam na iyan, ang ibig sabihin, inaalagaan na po natin. Hindi daw ganyan ang gagawin natin. Papatayin daw po natin. Pag meron daw may ibang pakiramdam na umuusbong na po sa atin pong pakiramdam na hindi karapat-dapat po sa kalooban ng Panginoon, kailangan daw po natin siyang patayin. Ano ba yan? Patayin, huwag alagaan, huwag pakainin. So, i-close mo na yung mata mo o kaya yung cellphone mo. Alisin mo na yung cellphone mo kung dyan ka lagi na tetempt na magkasala. Kasi maliwanag po na sinabi ni Jesus, ang pakikiapid nag-i-start lang yan sa maliit. Tingnan natin si David, di ba po ba? Si David, tumanaw lang yan sa kanyang bintana, tapos nakakita siya ng nakabold kasi naliligo. Kaya dyan nag-start yung kanyang masamang pakiramdam, yung mahalay na simbuyo ng damdamin, yung masamang pagnanasa, yung kasakiman nandoon na rin kasi asawa ito ni Uriah. Kaya gusto ko siya, kaya kailangan kong alisin si Uriah, kaya umusbong na rin yung kasakiman na pakiramdam sa kanya. So, anong payo po ng salita ng Lord? Kung merong ganon, kailangan po natin siyang patayin na o tulungan natin po yung ating sarili para hindi yan lalago sa ating isip at pakiramdam. Na sa gayon, hindi po tayo magkasala sa ating pong Panginoon. Isang araw, nandun ako sa grocery. Yung dalawang katulong na lalaki ng grocery, magkaharap sila. Tapos may dumaan na isang babae. Tapos silang dalawa, sinundan nila yung babae hanggang sa lumayo yung babae. Tapos nagkatinginan silang dalawa. Sabi ng isang lalaki, pinapakita kasi nila kaya kahit hindi tayo, ayaw natin magkasala, nagkakasala tuloy tayo. Sabi ng isang lalaki doon. Kaya makita po natin ang mata po ng lalaki ay iba sa mata ng babae. Kaya pala din even sa church ay pinagsusuot po tayo ng Panginoon ng modest na mga dress. Kasi pag nagsuot ka ng mga dresses na nagpapakita ng nag-i-invite ng sex, doon nabubuo po sa kaisipan ng mapalalaki, mapababae, yung pong espiritu ng pakikiapid. So, maliwanag po ba sa atin? Ano pong gagawin natin? Kailangan natin patayin o hindi i-entertain. At napakahalaga po dito yung sinabi sa Ephesians chapter 6 na isa po sa ating pong armor para makalaban at mapagtagumpayan ang mga fiery darts of the enemy sa atin po ay yung pong salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po yung salita ng Diyos na meron po tayong tinatago sa ating pong puso. Nang sa gayon po ay meron po tayong panangga
at meron tayong ilalagay sa isip natin kung may makakaharap po tayo o tayo po ay nasa harap na tukso. Kasi ang tukso habang nandyan, di po yan kasalanan. Pero pag in-entertain mo na yung tukso, dyan po nag-i-start yung pong kasalanan. Amen? So, ang ikalawa po ay yung pong salita na sinabi dyan na itakwil sa verse 8. So, ano daw yung ating itakwil? Saan na si itakwil sa verse 8? Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng, galit, puot, at sama ng loob. Ayan, yan pa yung isa na kailangan natin pong hubarin. Sabi nga dyan, itakwil eh. Pag binabanggit po natin yung salitang itakwil, ibig sabihin, ayaw ko na sa'yo. O kaya ay, hindi mo na siya aalagaan. Hindi mo na siya pakakainin. Pag sinasabi mo, tinatakwil mo yung pusa, ganon. Ganon ako sa pusa. Hindi ko siya pinapakain. Tapos, hindi ko rin siya inaalagaan. Isa pa, pag meron tayong itinatakwil, iniiwasan na po natin iyan. So, ang salita palang itakwil, meron pala siyang magandang kagamitan. Kung ito'y gagamitin natin para itakwil si galit, si puot, at ang sama ng loob. Amen. Pero ang ginagawa kasi natin, yung tao kung saan tayo nagagalit, yung tao kung saan tayo napupuot, at may sama ng loob tayo sa kanya, sila po yung tinatakwil po natin. Pero dito po sa ating binabasa, hindi sila ang dapat nating itakwil, kundi ang mismo pong galit, yung puot po at yung sama ng loob. At sabi nga po natin, pag sinasabi natin itakwil, huwag na po nating alagaan. Huwag na po nating i-meditate kasi yung ginawa ng ating kapitbahay, ginawa ng ating asawa, kasi ginawa ng ating anak. Minimeditate kasi natin at binabalik-balik natin sa ating isip. At kaya yung puot mo tuloy, yung pong galit at sama ng loob, ayun, kung natin Ilocano, marubrubruban, nai-ignite tuloy yung ating galit, puot at sama ng loob laban sa kanila. Pero kung sinasabi pa po natin itakwil, kailangan po natin na huwag na po natin siyang alagaan. Pwede bang yung maganda pong katangian ng Panginoon is noong tayo po'y pinatawad, kinalimutan na rin po niya yung ating pong kasalanan. Ang ganda po nun, pag magawa po natin yan sa isa't isa, lalo na sa mga taong malapit po sa atin. Kaya nating na huwag alagaan, huwag na natin, iwasan na natin ang magalit as much as possible. Hindi naman sinasabi sa Biblia na hindi na tayo magagalit. Pero may payo po yung salita ng Panginoon, di po ba? Na pag tayo galit, kailangan i-handle na natin yan bago pa lulubog po yung araw. Ibig pong sabihin na nakikita ko po dyan, ayaw ni Lord na tayo mag-alaga po ng galit o sama ng loob sa kahit kanino paman. Ayan, so maging kami rin po na iyong pong mga leaders, may mga time po na kami ay nagkakagalit at nagkakasamaan ng loob. Pero dahil po sa salita ng Panginoon na tinanggap na po namin, ay talagang iniiwasan po namin na ito ay magkimkim ng sama ng loob, kundi ayusin na. Maayos na iyan dahil hindi naman natin talaga maiwasan ito, even sa family. Pero ang payo lang ng Word of God, huwag natin siyang alagaan hanggang bukas, hanggang isang linggo na yan, nandyan pa rin, hanggang isang buwan na yan, hanggang sa mamatay ka. Ayun yung hindi natin dapat ginagawa. Amen? So yan po ay
itakwil natin ang galit, puot at sama ng loob. Hindi yung mga taong galit tayo, masamang loob natin, kundi ano yung payo ng Panginoong Hesus sa mga tao na tayo ay galit o may sama tayo ng loob, sila ay pagpapalain, ipapanalangin. At mamahalin pa rin natin sila. Dahil sabi ng Panginoong Hesus, kung ang mga hindi mananampalataya kaya nilang mahalin ang mga nagmamahal sa kanila, ngunit yung kaaway nila, hindi na nila kaya, at tayo din, ganon din tayo, hindi wala tayong pagkakaiba. Kaya gusto ni Lord, ipakita natin yung pagkakaiba. Amen. So, at ang isa pa na salita na nais ko pong makita natin dito sa verse 8 ay yung pong salitang iwasan. Ano po yung iiwasan po natin? Iwasan din ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Kung ganito po tayo dati, mapanlait po tayo. Alam niyo po yung mapanlait ay meron po yung kaugnayan sa salitang nagkukumpara. Kaya pag ikaw na ay kinukumpara mo na ang lahat, si ito mas maganda, si ito mas magaling. Kaya yung iba ay ito ay mas magaling si ganito kaysa ganyan. Magiging na tayo, lalaitin na natin yung iba tapos itataas natin yung iba. So pag ganun po tayo daw, iiwasan na natin ang maging mapanlait at magsalita ng malalaswang salita. So hindi na bagay sa atin bilang mga binago ng Panginoon yung pong mga malalaswang salita. Na kung dati po tayo ay kailangan na po nating iwasan na po natin. And then, sa verse 9, yung isa pang salita, sabi, huwag. Ano daw yung huwag sa atin ng mga bagong nilalang kay Kristo? Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Ayon po, ang pagsisinungaling po ay kung minsan ginagamit natin yan, kung inililigtas natin yung ating sarili. Kaya kahit Kristiyano na po tayo, puron po tayo na kung minsan ay magsinungaling, pero nga bilang isang binago ng Panginoon, kailangan po nating matutunan yung pong magsabi ng totoo. Lalo na po, sabi po dito, sa isa't isa. Pag sinasabi po niya sa isa't isa, sa kapwa po Kristiyano po natin, kasi pag hindi po natin sinasabi yung totoo, hindi po nila tayo matutulungan. Amen? So, yan po yung mga bagay na sana sa tulong ng Panginoon, may mga kanya-kanya po tayong kahinaan. At alam mo po kung alin dyan yung kahinaan mo. Sa mga nabanggit, alam po natin. Kaya yan po yung pakikipag-usap ng salita ng Diyos sa atin ngayon. Meron tayong gagawin, aksyon. Oo nga't binago tayo ng Panginoon, pero meron po tayong counterpart doon. Tayo po yung magtatakwil, tayo po yung mag-iiwas, tayo po yung huwag nang gagawin iyon at papatayin na rin po natin kung may masamang pakiramdam. Amen po ba? At ano daw, sa susunod po nating babasahin ay ito naman yung pag may inalis po tayo ay kailangan din po nating palitan, may isusuot po tayo. Dahil sa bago ka na, ito na po yung bagay. Bagay po sa atin. Ano-ano po yung mga yan? Paki-flash po yung yung merong yan. So, verse 10 ay yan po yung sinasabi dahil bago na po tayo, meron na po tayong bagong pagkatao, dapat tayong maging mahabagin. Sa larawan po dyan na naipapakita ay kanino tayo dapat mahabag. Unang-una po ay sana mahabag po tayo sa mga tao na nawala pa sila kay Kristo. Dahil sila po ay tiyak. Sabi po ng salita ng Lord, tiyak po na ang taong wala kay Kristo pag siya'y mamatay, siya ay mahahatulan. John chapter 3 verse 16 po. So, sana ay tayo po ay mamove na
maawa sa kanila at ibahagi rin natin. Yung lalo na yung meron sa atin na wala sa kanila, na hindi ito nabibili ng kahit ano paman. Maging mahabagin po tayo even sa isa't isa po. Kasi mayroon pong payo ang salita ng Diyos na kung tayo daw po ay maggawa ng mabuti, ay dapat nauuna po yung sa inside the church, yung pong kapatiran. Yun sila po yung unahin natin na tulungan. Ayan. Pag sabi nga sa salita ng Lord, wag lang tayong God bless you sister, God bless you brother, kundi isa pong act of mabagay yung pong God bless you, and magbibigay din po tayo ng kung ano po yung kaya po natin ibigay na kailangan po nila. Ano pa? Maging mabait. Ayan. So nakita po natin, yung pong kabaitan ay yung larawan ng Good Samaritan, ano po, siya po ay talagang mabait kasi hindi lamang niya ginamot, kundi hanggang sa na-complete yung pong kaligtasan ng kanyang tinulungan, saka siya huminto hanggang sa binayaran niya lahat at kinumpleto niya yung kanyang pagtulong. Siya nga po ay mabait. At isa pa, maging mapagpakumbaba. Magpakumbaba kayo. So, kasi alam po natin na pag tayo po ay sabi po dyan sa 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. Meron palang reward ang pagiging humble. Yun po ay si Lord mismo yung siyang magtataas po sa iyo. Pag hindi po tayo humble, tayo po yung nagtataas na ating pong sarili. Naranasan ko po yan minsan nung nagtitinda pa ako sa palengke, tapos may bumastos sa akin na nagtitinda na taga-ibang province. Sabi ko sa kanya, "Hoy, taga rito ako." And then, from that word na linalabas ng bibig ko, nakita ko na ang taas pala ng pride ko. Ginagamit ko yung pagiging taga-Nagilian ko para sa ganun ay ipakita na huwag mo akong babastusin kasi taga dito ako. At yun, yung tinataas ko yung pagiging Nagilianon ko against him. Kaya maganda po na mas tutunan po natin yung attitude o character po ng Panginoong Jesus, na kahit siya po ay Diyos, ay nagkatawang tao po siya upang tayo po ay kanya pong maabot. At siya naman po ay itinaas. Si Lord po yung nagtaas sa kanya. Gusto ko po yun, yung si Lord yung nagtataas sa akin. Kaya nais ko pong matutunan ang character na iyan. And I hope and I believe kayo rin po. At ang susunod po ay maging mahinahon. So, kung minsan pala ako ay hindi rin mahinahon kasi pag nagagalit si pastora, sinasabayan ko siya. Hindi kahinahunan pala yun. Pag dyan po sa picture, makikita po natin yung mahinahon. Ay yung isa nagagalit, mahinahon pa rin yung isa. Kasi pag wala pong lumalaban, walang labanan. Di po ba? Kahit po sa mag-asawa. Pag nagagalit po yung isa, humihinahon yung isa, wala pong nai-ignite na fire doon sa gitna po nila. Ayan. Ayan po yung isang dapat po nating matutunan at isuot bilang bagong nilalang. At ang susunod, flash ulit yung mapagtiis. Ang example po dito yung mapagtiis yung ina. Ay yung kahit yung mga magulang, di po ba, tinitiis natin na kahit wala sa atin, basta meron sa kanila, yung kahit na hirap, hindi pa rin pinapahalata. Huwag lang mag-alala yung mga anak. So parang yung si Jesus Christ, tiniis niya lahat. Tiniis niya lahat para lang matapos niya yung pong kanyang mission na tayo po ay kanyang iligtas.
At maging sa atin pong pagiging Kristiyano, sa atin pong pag-share sa iba, kailangan po natin itong i-apply, yung pagiging matiisin po natin. Kasi iba rin po, kung tayo po naging bago na ngayon, meron pong nagtiis at naging patient para sa atin, para tayo ay makakilala sa Panginoon. Mapagpasensya at mapagpatawad. Ayun. Alam kong hindi yan madaling gawin, pero nga, kailangan po natin siyang matutunan bilang isang bagong nilalang. Yung pong magpasensya at magpatawad. Yung pong magmahalan din po tayo. Yung larawan po dyan ay yung church po yan. Kasi ang sinasabi po dito na magmahalan ay tayo. Yung church, tayo po'y magmahalan sa isa't isa. Matutunan po natin iyon. Pag sinasabi po natin magmahalan, andoon kung minsan may mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit sana kagaya po sa isang pamilya, may hindi pagkakaunawaan. Pero hindi iyan yung dahilan na tayo magkawatak-watak at magkakahiwa-hiwalay. Kundi kung meron mang alitan o sakitan sa loob, matutunan natin i-apply po yung pong pagmamahal over yung pong sakit na ating pong nararamdaman. Para sa ganun ay intact pa rin po tayo sa church. Kasi alam natin na tayo ay pinapanood ng mundo. Pinapanood po ng mga hindi sumasampalataya. Lalo na yung mga kamag-anak po natin. Na sila po yung pinapag-pray po natin. Isang araw kasama natin sila sa church. Isa pa, number 9 ay maging mapagpasalamat po tayo. Ayan. So lahat po ng blessings na tinatanggap po natin, dapat lang po na ipagpasalamat yan sa Panginoon. Kung tayo yung may magandang family, pasalamatan po natin ang Panginoon. Kung may pagkain, pasalamatan po natin ang Panginoon. So lahat po na ating ginagawa, maging mapagpasalamat po tayo. And so ang number 10 po natin ay sabi po diyan, panatilihin ang salita ni Kristo sa ating pong puso. Ayun, ang ganda pong verse. Na kailangan yung meron po tayong guard. Nagwardyahan po yung puso daw natin ng salita ng Panginoon. Kagaya po si King David, meron po siyang sinalita doon sa Psalms 119 verse 11 na ang salita mo ay aking itinago sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Kung titingnan po natin si David, hindi naman po siya talaga perfect na anak ng Diyos, nagkakasala po siya. Pero dahil po sa presence ng Word of God po sa kanyang puso ay kaya po nakakayanan po niya na ito ay ipagpakumbaba sa Panginoon at kung meron siyang napansin, nakitang kasalanan ay kaagad-agad siyang lumalapit sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran. Ayan po. At sabi naman po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung meron po tayong kasalanan at ito po ay ating ipapahayag sa Panginoon, siya po ay tapat na tayo ay kanyang patatawarin at lilinisin. Kaya napakahalaga po na may Word of God po na nakatago po sa ating pong puso. At ang ika-11 ay magpaalalahanan tayo sa isa't isa. Ayan, pag sinasabi pong magpaalalahanan po tayo sa isa't isa, sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Yun po yung ipapaalala po natin sa ating pong mga kapatid. Kung may nawawala po, hanapin po natin sila. At himukin muli na manumbalik sa ating pong fellowship. Kasi dito po sa Hebreo, ang sabi diyan, sa halip palakasin natin ang loob na isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kung saan ka pa naman pag ikaw nang hihina, ayaw mong pumunta sa church. Ikaw ay magtatago sa mga kapatid. Ngunit ang remedy para tayo po ay hindi po manghihina sa atin pong
pananampalataya at sa ating pong devotion sa Panginoon ay the more po na tayo nalalamig, the more po na tayo po ay lalapit sa mga kapatid, pumunta sa gatherings. Ngayon po ay pandemic, pero meron po tayong mga ganitong pagtitipon, kaya himukin po natin na mapalakas ang isa't isa sa pamamagitan ng ating pong fellowship, pong pagdalo sa mga Bible studies din po natin. Paalalahanin po natin ang isa't isa, and then mga schedules din po sa church, kagaya po ng ating pong prayer, every month na prayer, dawn prayer po, nakakatulong po yan sa atin upang tayo po'y magkaisa at bantayan sa prayer yung mga request po natin sa Panginoon. And Bible, of course, meron po tayong Bible reading guide at palalahanin po natin yung bawat isa. Himukin natin na makabasa po lahat tayo ng salita ng Lord. Dahil madali pong magpastor pag tayong lahat po ay nagbabasa ng Word of God. Yan po. So, magpaalalahanan sa isa't isa, at ang number 12 ay 11 pala, umawit ng mga awiting espiritual. Yan na po yung awit natin ngayon. Dati po, ating po mga awitin na nagbibigay sa atin po ng parang comfort o yung pong nag-aaliw sa atin ay mga makamundo, love song, mga ganon. At nakakatulong nga yung mga yon, pero mas makakatulong po sa atin yung mga awiting spiritual. Kasi during times na kami po ay dumaan sa pagsubok ng COVID, talagang tinamaan ng COVID, nakatulong po sa amin yung spiritual song. Siya yung naging namin para sa ganun ay manatili sa presensya ng Panginoon. At tunay na pag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, ang naitataas po diyan ay ang ating Panginoong Jesus. At ang last na ba? At sa lahat daw ng ating ginagawa, lahat na ating gagawin ay gagawin natin siya sa pangalan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin ay ginagawa natin ito para kay Jesus. Dahil sa tayo ay na kay Kristo Jesus. Amen? So nakita po natin, nakatulong po ba sa atin ang mga nabasa po natin upang muli ay makita po natin kung ano po yung saan pong banda yung kailangan po natin bigyan ng pansin at i-apply po yung pong payo ng salita ng Panginoon. Kung alin yung kailangan pa po natin na hubarin o kaya ay alisin sa atin para sa ganon ay hindi magiging hadlang na maipamuhay natin ang bagong buhay na ito. Kasi pag may galit po at sama ng loob, hindi po natin mai-apply ang kabaitan, ang pagiging mapagpakumbaba. So, dahil bago na po tayo, ay ito na yung bagay sa atin. Paki-flash nga yung mga bagong damit dyan. Ang bagong pagkatao na patuloy na nababago, na nagiging kalarawan ni Kristo. At paki-flash naman yung yung mga rot-rot, yung mga lumang damit na gusto ng Lord na alisin po sa atin. Yan po yung natalakay po natin kanina. So, sana, ayan, alin dyan ang nais mo isuot. Hindi naman pwedeng isuot mo yung luma tapos isuot mo din yung bago, no? Hindi po bagay. Kaya kailangan alisin yung luma para pag sinuot yung bago, wow, bagong-bago ka na talaga. At yun yung nais ng Panginoon na mangyari po sa atin because of our union with Christ. Dahil sa sakripisyo ni Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay. So, sa ating pong kinaroroonan, mga natalakay po na nais ng Lord na patayin natin, itakwil, at iwasan at huwag gawin. Tingnan po natin kung alin doon yung parang nagbabanta po sa atin na tayo ilayo niya sa Panginoon at bigyan po natin siya ng pansin. Sabi ni Paul,
I wrestle against myself and put it under subjection. Lest I invited many and ako naman yung ma-disqualify. Baka po, pag ang mga ito ay manatili po sa atin, ito yung mag-disqualify sa atin. Remember po yung pong sharing ni Pastor Arnold, nung last Sunday, sabi niya, hindi kita kilala. Sabi ng mga tao, hindi ba ginamit ko yung pangalan mo para i-cast out ko yung evil? Pero sabi pa rin ng Lord, hindi ko kayo kilala. Kasi nais ng Panginoon, matutunan natin isuot yung pong bagong pagkatao na kanya pong trinabaho para sa atin. Na nababago araw-araw. Sabi ng song, He's changing me. My precious Jesus, I'm not the same person that I used to be. Sometimes it's slow growing, but there's knowing that someday perfect I will be. Little by little, every day. Little by little, every day, Jesus is changing me. Oh, yes. So tayo po binabago ng Panginoon, pero kailangan po natin, gawin po natin yung part po natin, na patayin, iwasan, at itakwil kung may puot galit, iwasan ng panlalait, huwag magsinungaling, at patayin kung may mga pakiramdam na maruming pakiramdam na ating pong nararamdaman. Amen? So, tayo po'y manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Yes, Father God, kami po ay papasalamat sa payo ng iyong pong salita. Tulungan mo po kami, Lord, na maipamuhay po namin itong bagong buhay na iyong pong trinabaho para sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na mapagtagumpayan po namin ang hatak ng laman, ang kagustuhan ng amin pong laman. Dahil ito po yun, kalaban po namin. Kaya, Lord, help us also na i-apply po namin ang pagiging mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis, marunong magpatawad, magmahalan kami sa isa't isa, at matutunan namin maging mapagpasalamat. At yung salita mo ay maitago po namin sa aming puso lagi. At tulungan mo kaming mahalin ang isa't isa, paalalahanin upang wala pong mahiwalay po sa inyo. And Lord, help us also to take yung mga spiritual songs, Father God, na siyang magiging songs po namin. At lahat po na aming gagawin, ay gagawin po namin dahil kami po ay na kay Kristo. In Jesus' mighty name, Amen. God bless you po. Amen. Napakaganda na mensahe na ating pong napakinggan sa umagang ito upang muli tayo ay mapalalahanan na tayo ay bago na. So dahil tayo ay bago na, dapat the old man never exists na sa atin. O kaya never rule. O hindi na nangunguna. Hindi na nag-i-exist. O kaya hindi na siya humahawak sa atin. Kasi yung mensahe na atin pong napakinggan, napakaganda po eh. Inisa-isa ni Pastor Ragoli yung mga luma natin pagkatao o kaya luma natin buhay. At dapat, sabi nga kanina, itakwil na natin ito, patayin, tanggalin, upang sa gayon ay ang talagang mag-rule sa buhay po natin o kaya ay makita sa atin ay yung bagong pagkatao ni Kristo. Kasi sabi rin kanina, nabasa rin ni Pastor Ragoli doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi niya doon, ang sino man na kay Kristo ay bago ng nilalang. So dapat ang bawat sa po sa atin ay kinakikitaan na ng bagong katangian na kay Kristo. Kasi sabi doon sa verse 10, yung
siner ni Pastora Goli kanila, isuot na natin ang ating bagong pagkatao, kalarawan ni Kristo. So, ibig sabihin nito ay yung luma natin pagkatao ay natanggal na at mamuhay tayo na kagaya ni Kristo. At manatili sa atin, at paano natin mapanatili o kaya isa sa buhay o kaya masusunod yung maging kalarawan ni Kristo. Sinabi rin ni Pastora Goli kanina yung solusyon, yung salita ng ating pong Panginoon. Malaking tulong po yan na matransform yung ating pong isipan. Mabago yung ating pinamaniwalaan. Mabago yung ating pag-uugali, ang salita ng ating pong Panginoon. Isa pa dito, yung sabi niya kanina, tayong mga mananampalataya ay huwag nang magsinungalingan. So, uso ngayon ang live streaming, mga kapatid. Tiyakin lang po natin. Bagamat hindi po namin kayo nakikita, si Lord ang nakikita sa inyo. Pag sinabi niyong magla-live streaming kayo, live streaming talaga. At walang ibang ginagawa. Focus na nakikinig sa salita ng ating pong Panginoon. Kasi yung pong prinsipyo po natin o kaya yung pangungusap ni Lord po sa atin this 2022, bawat pamilya, kapilya, bawat simbahan, sambahan. So, let us invite our family members during live streaming na talagang magsiservice po tayo sa loob ng ating pong tahanan. Huwag na po tayong magsinungalingan. Huwag na pong iba-iba yung ginagawa po natin. Lumang buhay po natin po yan. Kaya dapat maging bago na po tayo. Kalarawan ni Kristo. So, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Or the new things, all things are become new. So, it means, bago na po tayo. Yung mga luma natin prinsipyo, luma natin pag-uugali ay lumipas na, dumaan na, at tayo ngayon ay naging kalarawan ni Kristo. So, panatilihin po natin ang salita ng Panginoon sa puso po natin upang ang bawat sa puso sa atin ay mapanatili po natin yung buhay, kalarawan ni Kristo. Maraming pong salamat, Pastora Goli, sa mapanghamon na mensahe. Connect. So this 2022, gawin rin po natin po yung idagdag po natin po sa ating pong pamumuhay. Magpakatotoo po tayo at reminders, tayo ngayon ay bago na. Ikaw ang ngayon ay bago na. Kaya mamuhay po tayo, kalarawan po ni Kristo. So maraming salamat, Pastora Goli. So announcement po, mga kapatid. So, kagaya po ng sinabi ko po kanina, kung tayo po may dala pong mga kaloob, sa ngayon po kasi ay dahil sa hindi po inasahan pangyayari po, ang ating pong simbahan po ay hindi pa tayo pwedeng pumunta. So, pwede niyo po i-connect si Pastora Goli kung magbibigay po kayo ng inyong kaloob, pwede niyo po akong i-connect, pwede niyo po i-connect si Pastora Goli. Kung malayo naman kayo, ay mayroon po tayo pong GCash account at BPI account. Lagi pong naipupost po yan pag nagla-live streaming service po tayo. So, yun. Pwede po natin pong ipagkaloob po yan. And then, yung service po natin po sa next Sunday po ay for announcement po kung mayroon na po tayo pong harap-harapan pag-service o pagsamba sa Panginoon ay magbibigay rin po ako. Bantayan na lang po natin po sa Book Corner saka sa Pasi group chat po natin upang sa gayon ay ma-update po tayo. So yun po yung ating pong mga announcement. Patuloy po natin ipag-pray si Pastor saka si Pastora Ami. Kunin po natin this opportunity before I close sa ating pong service ay sama-sama po natin idulog sa Panginoon ang ating pong
tatay at nanay spiritual. Panginoon, totoo na kayo po ang aming pong tanggulan, kayo po ang aming pong takbuhan, kayo po Panginoon yung manggagamot, kayo po Panginoon yung nagpapalakas sa amin, kayo po yung pinanggagalingan ng kagalingan, kalusugan Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito ay patuloy na dinideklara po namin ang kalakasan, kagalingan kay Pastora at kay Pastor, O Lord God. At patuloy na kayo pong kumilos sa kanila pong buhay at patuloy na kanyang pagpapala, O Lord God. At sa kanila pong sa oras po na ito, Panginoon, ay patuloy na mag-usap ka rin po sa kanila pong mga puso na pag-uusap mo, Lord God, ay may share rin po sa amin, O Lord God. At patuloy, Lord, na magamit ng iyong simbahan. Pagpalain mo po, Lord God, ang aming pong si Pastor Richard at si Pastora Ann, O Lord God. Maraming pong salamat sa tatay at nanay namin po na spiritual na ito sapagkat kung wala po sila, ay wala po kami rin, O Lord God, na ginagamit mo. Kaya pagpalain mo ang kanila pong mga buhay, O Lord God. At Lord, patuloy na kumilos ka rin sa buong pamilya po ng Bread on the Waters. Ang lukob ng iyong protection, sapagkat ngayon, O Lord God, ay nasa level 3 po kami. Ibig sabihin, tumaas po, O Lord God, ang nabavirus, O Lord God. Kaya, Lord, ay ingatan mo po ang bawat kapatid at nawa patuloy, Lord, na magawa po namin pa rin yung aming pong safety protocols, O Lord God. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, announcement, patuloy na yung mga nagla-live streaming, mga kapatid, ay kinukuha rin po namin ang inyong pong mga attendance. Kaya kahit wala po tayo sa face-to-face po, ay naka-attendance po tayo upang sa gayon ay talagang bababantayan rin yung mga mensahe natin pong napapakinggan. So, tayo po tanggapin po natin po yung basbas ng ating pong Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi po nagmamaliw, O Lord God, na pinaparanas mo at pinapadama mo sa bawat isa po sa amin. Maging ang pagpapala, O Lord God, ng aming pong Panginoon Kristo, O Lord God, bagamat kami dumadaan sa pandemic, ay hindi ka nanatili ka pong tapat at hindi po ka po nagkulang sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa. At maging ang pakikipisan at pakikisama ng Espiritu Santo ang siyang patuloy na kumilos, mag-usap sa kaibuturan ng aming pong mga puso upang tanggalin na, O Lord God, at iwan na, itakbil na, Panginoon, ang mga bagay-bagay na pamumuhay na lumang buhay. Maraming pong salamat sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. So, pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Dito po nagtatapos ang ating pong Sunday worship service. Pagpalain po tayo ng Panginoon.